I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. So, magsimula na tayo. Ito current situation mo dito. Money. Ano yan? Karma. So, kukunti yung info natin dito. Damihan ko na nga. Past love, money, karma. New love. Ito new love, hindi kasi kita. Hindi kita dito. Lahat na lang di kita para balance. Ito true gem. True gem. So again, ito ay past love. Money, true gem, karma. Ito. Open relationship. Well, ang dating sa akin, third party ka ba? Ikaw ba ang third party sa connection na to? Kasi may open relationship tayo. Kasi ang topic natin ay kumusta sila. Tapos may open relationship. Past love. Ex mo siguro to. Pero in a relationship na sa iba yung ex mo, pero kayo pa rin. Ano yun? Pero may new love tayo dito. So, ito. Siya yung new love mo, yung ex mo. Hindi ko alam kung yung makaka-relate ba sa kwento na to. Pero open relationship, pag ganyan, third party situationship, friends with benefits, yung kalalabasan nito. Kumusta sila? So, probably, ex ka na karelasyon pa rin ng ex mo. Pero yung ex mo may iba na. Karma. May karma tayo dito. Karma tayo. May pera pa. True gem. Ano yun? Dalawa yung senaryong naisip ko. Pag pinagsama natin tong tatlo. Una, hindi mo maiwan kasi dumidepende ka sa kanya para sa pera. So, important siya kasi nga dumidepende ka sa pera. Pero karmic lang yung relasyon nyo. Kasi nga, in a relationship na siya sa iba. Pangalawa, hindi ka maiwan nung partner mo
kasi pinipirahan ka lang niya. Pero again, ulitin ko, karmic relationship lang yung meron sa inyo dahil may karma dito. Saka kung totoong importante ka, bakit hindi na lang niya iwan yung other person? At magsama na lang kayo ulit. Bakit ganyan na may third party pa, di ba? So, ewan ko kung sino makarelate sa kwento na to. Pero, ganun ang tinakbo ng kwento natin. Ex ka. Tapos, in a relationship ka pa rin dito sa partner mo. Kaya lang yung partner mo in a relationship na sa iba. Parang, ang dating kasi, break na kayo. Tapos, nung nag-break kayo, nagkaroon siya ng iba. Dahil nga, mahal mo pa rin. So, kahit may iba na siya, bumalik ka pa rin sa kanya. Tinatry mong agawin yung partner mo doon sa new person niya. So, kung ganito ang kwento mo, let's proceed. Kumusta sila? O, tingnan pa natin. Sila naman. Current situation nila. Wallflower, fair male, friendship. Inisip ko kung yung other person ba ay friend ng partner mo bago naging sila. Pero ba't may wallflower tayo dito? Fair male, katabi pa nito. Teka nga. Obstacle. Ito obstacle. Obstacles. Soulmate. Oh, sabi ni. Karmic nga lang kayo, 'di ba, dun sa kanina, karma. Ito naman soulmate, sila talaga yung soulmate. Pero may obstacles tayo dito. Ice Queen. Ito, Ice Queen. So, yung partner dito, maputi. Yung lalaki, maputi. So, kung yung partner mo, maitim, hindi to ang kwento mo. Pero, ang kwento dito, ang bida ay babae. Kasi ang partner ay lalaki na maputi. So, pag kinumbay natin to, saka to, sila yung soulmates, okay? Pero sa ngayon, dahil may obstacles tayo dito, hindi sila in good terms pag pinagsabay natin tong dalawa. Hindi sila in good terms ngayon, hindi sila nag-uusap. Yung lalaki, hindi pinapansin yung babae. Yung babae naman na other woman, hindi niya rin pinapansin. Hindi niya rin kinokontak. So, no contact sila ngayon. May problem sila kasi nga may obstacles tayo dito. Ewan ko kung anong nangyari sa kanilang dalawa. Pero mukhang nag-away sila. Hindi sila nagpapansinan.
Ngayon, punta tayo dito sa feelings nila para sa isa't isa. Bakit ganyan? Di sila nag-uusap. Kanyari, baka malaman din natin dito. So, feelings muna nung other woman sa partner mo. Oh, third party. Pinagsisilosan ka pala. Ikaw pala ang dahilan kung bakit sila hindi nagpapansinan. No contact sila ngayon. Nagselos siguro yung other woman. Kaya hindi niya pinapansin. Hindi niya kinokontact. Aware siya sa'yo. Aware siya sa presence mo. Ikaw yung third party dito. Pinagsilosan ka niya. Kaya ayan. May boundaries tayo dito. Naglagay siya ng wall, invisible wall, na parang private space. Ayaw makita ng other woman yung partner mo. Dahil galit nga. Ayaw niyang makita makasama sa private space niya. Kaya magkaiwalay sila ngayon, no contact. Pero may someday dito, siguro umaasa din naman siya na someday magkakaayos pa sila. Pero tingnan pa natin sa side mo naman. Ay, sa side mo. Sa side niya. Kasi sila ang bida dito. Dahil ang topic natin ay, kumusta sila? So, anong feelings ng person mo o partner mo dito sa other woman? Hopeless, sinking, despair. Ito. Foundation. Releasing ko lang bago ako magsimula. So, magsimula na tayo. Ito, one day, someday, somewhere, another time. Kaya lang na-explain ko na to eh. Pero basahin ko na rin. Boundaries, no drawing the line enough. Influences, attachments, third parties, peers. Ito, chemistry. Attraction, spark, passion. Hopeless, sinking, despair, falling apart. Ito, foundation, established family. Security. So, na-explain ko na dito, pinagsisilosan ka nga. Kaya, nag-away sila. Ngayon, feelings ng partner mo dito sa other person. Ngayon, na no contact sila. Sa combination na to, saka to, gusto niya talaga to. Itong other person. Sa inyong dalawa, mas gusto niya to. Kasi may ano tayo dito, foundation, established family, security, attraction, spark, passion, chemistry. Mas maganda yung chemistry nilang dalawa kaysa sa inyo. Mas attracted yung person mo dun sa another person o other person. So ngayon, hindi sila nag-uusap. Ito, malungkot siya. Feeling hopeless siya dito. Ayun, sabi nga, sinking, despair, falling apart. So, depressed siya ngayon. Pero dahil may one day tayo dito, ang dating sa akin, hopeful pa siguro itong other person na someday nga o one day ay maayos pang lahat sa pagitan nilang dalawa na iiwan ka na.
talaga ng puso nyo na siya na lang at wala na ikaw sa buhay nilang dalawa. So, yan ang nangyayari nowadays. Mukhang nag-away sila dahil sa'yo. Nag-break sila dahil sa'yo. O binirake ng babae. Other woman. Yung partner nyo dahil sa'yo. Ewan ko, basta no contact sila. Ikaw ang dahilan. Ito, third party. Ikaw naman yung third party dito. Pero ulitin ko, base dun sa nakuha nating codes, karmic lang yung connection yung dalawa. So, sabihin natin kayo pa rin hanggang ngayon. Hindi rin magtatagal dahil sila nga ang totoong soulmates. At mas attracted yung person mo doon sa other person kaysa sa'yo. At doon niya nga nakikita tong foundation, establishment, family, security. Yung long-term relationship, doon niya nakikita sa other person. Pero kung titimbangin, sabihin nating mag-demand yung other person, naiwan ka na, tingin ko iiwan ka ng person mo para dito sa other person. Kasi nga mas mahal niya yun. So, siguro, huwag ka na umasa masyado kasi baka masaktan ka lang din sa uli. Kaya ihanda mo ng sarili mo dahil hindi nga kayo magtatagal at karmic relationship lang ang meron kayo. Sa ngayon, siguro kayo pa rin. Pero sad to say, mukhang iiwan ka rin nitong person mo someday. Dahil dito sa other person, dahil sila ang totoong soulmates. At kayo ay karmic lang. General advice para sa iyo o general messages. Goodbye. O yan na nga. Hello and goodbye. You'll soon see that this change will make things better. Hello and goodbye. Malamang ang ibig sabihin nito ay iwan mo na yung person mo. Dahil iiwan ka rin naman niya. Edi ikaw na mauna, 'di ba? Kaysa ikaw yung iwan, mas masakit kasi kapag ikaw yung iniwan. Kaya ikaw na siguro kusang lumayo. Kasi tingin ko may new opportunity na paparating kapag nag-let go ka na dito sa karmic partner mo. May mas beta pa raw dyan sa karmic partner mo. Change. The changes that you're going through are positive. So, emphasis dito, change. So, change mo na talaga yung karmic partner mo. Partner. I-change mo na ang current partner mo dahil sad to say, hindi rin talaga kayo magtatagal. At dahil yung new partner mo ay mas beta kaysa dito sa karmic partner mo o current partner mo. Decide. It's time to clearly make a decision about what you want. So, advice sa'yo, it's about time to make a choice or to make a decision tungkol dyan sa connection mo sa karmic partner mo.
choice mo yan. Kung mag-stay ka pa ba, mag-stick ka pa ba sa kanya kahit alam mo sa sarili mo, karmic partner mo lang to. So, ibig sabihin, hindi kayo magtatagal. Choice mo yan kung hihintayin mo na lang siya na iwan ka. O, iiwan mo na siya bago ka pa niya iwan. So, ang dating, it's about time na pag-isipan ang connection mo dito sa current partner mo. Kung ano ba talagang gusto mo mangyari. Pero again, kung sakali man na maghiwalay kayo, yung combination na to, yung susunod mo raw na partner o bago, ay mas better kaysa dyan sa current partner mo. Yun na lang siguro yung pakonsuelo sa'yo. Mahirap kasi nga mahal mo. Kaya lang mali yung connection. So hindi matutuwid ng mali ang alam mo yun, ng mali ulit. So sana nagets mo. Hindi matutuwid ng mali ang maling sitwasyon. Kasi bago na. Ang dating kasi dito, break na kayo bago naging sila. Hindi naman inagaw eh. Iba kasi yung case dito. Hindi naman inagaw ng other person, yung partner mo. Nagkataon lang na break na kayo nung naging sila. Iba yung case sa inagaw. Kayo muna. Kayo talaga, tas inagaw. Iba yung case. Okay? Although ikaw yung nauna, kaya lang, break na nga kayo. Bago naging sila. Anyways, again, it's all up to you kung anong decision mo dito. Ikaw lang din ang makakasagot niyan. Kuha na tayo ng clue. Magbibigay ako ng 8 clue, pero wag masyadong mag-pay attention dito. Dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Ay, karmic relationship o paulit-ulit o. Emphasis, karmic nga lang kasi talaga ang meron kayo. Karmic relationship. 2 clue na yan, nagsasabi. Karmic lang. So, ibig sabihin, hindi talaga magli-lead sa forever. Yung connection nyo, maghihiwalay at maghihiwalay din kayo. Someday. For good. Dahil hindi siya yung soulmate mo. Ito, semi-kalbo. August. Kung hindi memorable, ay pay attention sa buwan na yan. Widow. So, malamang yung other person yan. Other woman. Nga pala, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo para sa inyo. So, kung hindi applicable to sa iyo, edi, huwag mo pansinin. Kasi general reading ito. Ito letter S. May letter S sa whole name o nickname mo, ng partner mo, o ng other woman. Filipino. Malamang kayo to, lahat kayo, Filipino. Walang foreigner o foreigner. V. So, same explanation sa S. Mas bata sa iyo. Yung partner. Dito. O X, mas bata sa iyo. So, dito na tayo mag-end. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.